Pakinggan po ninyo itong paliwanag ni Congresswoman Laila de Lima, dating Justice Secretary, dating Senador, dating Chairman ng Committee on Justice sa Senado, ngayon ay member ng Committee on Justice sa Kongreso. Kaugnay po sa gaano kahalaga ang ebidensya kaysa sa politika. Gaano kahalaga ang pagpapatunay kaysa sa posibleng kampihan sa isyu ng impeachment. Kay Pangulong Marcos Jr. at itong 3 impeachment complaint na nakapile na sa Kongreso against Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin yun, pakinggan ninyo ang paliwanag dito ng veteranong abogado at politiko. Okay? Kalimutan muna natin siguro kayo kung kayo ay pro Laila de Lima o anti de Lima. Ang mahalaga yung proseso at gaano kahalaga ang ebidensya. Kaya ating mapakinggan. Yes, of course, we would have to expect at dapat lang that on the part especially of the committee chair, she has to be fair, she has to be seen as impartial, she has to be seen as really presiding over the proceedings fairly and giving everyone a chance, a fair chance on deliberations and in debating certain crucial points in the course of the proceedings. But then, okay, with respect to the complaints against VP Sara, we will still insist that at that level, the first stage, they have to focus only on the sole issue of sufficiency in form and substance. And therefore, they should not be injecting certain standards at that level, at that stage of the proceedings, that can be seen already to be the standard that must be adopted at the next stages of the proceedings. And even if they still insist on really closely scrutinizing the complaints and look for certain evidence and look for allegations that would be convincing enough for them to declare as sufficient in both in form and substance, especially substance. I do believe, especially with respect to the second and third complaints, because I'm an endorser of both complaints. I have not seen yet the first impeachment complaint as endorsed by the Makabayan Bloc. But insofar as the second and third complaints that I endorsed, I can fairly say, and even confidently, I can fairly say, and even confidently at that they would pass the sufficiency in substance test under the rules. Both complaints are replete with essential facts, sufficient enough to reach the next stage of the proceedings, that is the determination of whether there are sufficient grounds and sufficient for evidentiary purposes. Okay, because So, yan o. Yan ang sinasabi ngayon ni Congresswoman de Lima. Kaya niya sinasabi yan dahil maliban siya pala yung nag-endorse ng number 1, number 2, number 3, kabisado niya yung ebidensya. Kasi ang tanong dito at pinag-uusapan anong assurance na magiging fair talaga ang Committee on Justice led by Chairman Jinky Luisto ng Batangas. Sinasabi rito yan ay makikita ang pagiging fair ng komite at ng Kongreso base sa ebidensya. Pag merong sufficient substance, merong basihan, merong buod, may laman ang reklamo, kukulong at hahaba ang investigasyon at hearing ng Committee on Justice. Pero pag hindi nakita ang substance, kahalagahan ng reklamo, madidismiss din. Pero sabi ni de Lima, sa kanyang pagiging abogado at complainant, yung endorser, inaral nila ang lahat ng ito bago yan endorso. Kaya ang kanyang paniniwala, pag naging fair dito ang ating mga kongresista, magtutuloy-tuloy hanggang sa trial ang impeachment sa pangalawang pagkakataon laban kay Sara Duterte. Pero tayo magagawa, yan po'y kanyang paniniwala basta naaayon sa kanilang mga rules at yung proseso. Siyempre yung iba ayaw nito. Yung mga pro-Duterte, ayaw nilang pakinggan yan, ayaw nilang paniwalaan yan. Pero tayo magagawa ang katotohanan, ebidensya, ang pagbabasihan at mangingibabaw.
hindi ang kampihan lang. Kampihan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Naku, talaga hindi ko matapos-tapos itong Kalayaan Island Group or KIG. Yan sa may lalawigan ng Palawan, West Philippine Sea. Tumindi. Alam po niyo, ang pinakamaganda rito, mahabang issue ito eh. Gawin na lang natin itong materials issue para sa pagpili ng kandidato sa local, national at presidential, vice presidential candidate sa Mayo ng 2028. 2 taon na lang. Napakabilis ng panahon. Yung merong paninindigan para sa bayan, yun ang ating suportahan sa posisyon, sa anumang posisyon na kanilang tinatakbuhan. Ang grupo o individual na pro-China, walang pakialam sa exclusive economic zone, huwag nating suportahan yan. Kasi magiging sakit ng ulo natin yan. Katulad ngayon, di naman kaila, mayroong pinagbibintangang pro-Duterte, pro-China o tinatawag na senador. Masakit yun sa kanila. Pero wala tayong magagawa. Taong bayan na nagsasabi niya. Dahil ang dating pagka-senador nila ay pro-China. Para hindi na matagdagan niyang ganyan, para hindi na maulit ang ganyan sa eleksyon sa Mayo, ang ating iboboto may prinsipyo, tapang at talino para sa Pilipino, hindi para sa dayuhan. Sa local at senatorial congressman. Lalo na ho sa Pangulo at Vice President. Lalo na ho yung pagiging Pangulo. Napakahalaga nun. Kasi kung ano ang posisyon ng Pangulo, yun ang nasusunod. Kahit majority ng mga Pilipino, inilalaban yan kung ayaw ng isang Pangulo, ay walang mangyayari. Pero pag ang Pangulo ay nanindigan tungkol dyan, majority ng Pilipino sasama, ang laki ng tsansa. Irerespeto tayo ng international community at hindi basta titibagin at matitibag ang paniniwala kahit pag-aanong ka-impluensya at laki ng China. Paalala lang po, ang paninindigan sa teritoryo ng ating bansa ay hindi pakikipag-away. Ang paninindigan natin laban sa China sa isyong yan ay hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Hindi business ng Pilipino at ng Philippine government ang kaguluhan o away. Business ng Pilipino at ng Philippine government panindigan ang para sa atin. Kaya yung sinasabi ng mga pro-China na nagpuprovok ng kaguluhan ang may prinsipyo at paninindigan, hindi yun totoo. Propaganda yun, fake news yun, kasi wala silang argumento. Sila na mga pro-China na nagtataksil sa bayan, sila yung nagpuprovok na magalit ang gobyerno laban sa China. Pero ang mga Pilipino at ang gobyerno hindi magagalit sa China. Ang ginagawa lang ng gobyerno, panindigan kung ano ang tama sa ilalim ng batas at pagkapanalo sa international court. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kaya inyo pong i-like, i-share yung ating mga topic. Kasi yung for information sa isyong ito, dapat tuloy-tuloy. Para hindi nalilinlang, hindi nabubudol, hindi naluloko ng mga mapagsamantala ang lehitimong Pilipino.